mas liblib at tago na konti. Naghahanap-hanap ako dito ng spot na pwede nating tambayan at medyo syempre paliguan. So itong puno ng kawayan sa aking harap ay pala bumigay, gawa ng itong nag-uulan niya itong mga nakaraang 2 linggo dito sa amin sa Batangas City. Pero hindi naman gano'ng kalaki ang naging baha, siguro kaya bumigay itong puno ng kawayan ay lumambot yung lupa. Bukod dito sa tinignan nating spot, eh, mayroon pa akong hindi napupuntahan dito na check ko ngayon. I-scout ko muna kung pwede tayong magano doon, panliguan. Pero dito okay na naman yung ilalim na yun, so hindi naman natin kailangan na maglangoy-langoy. Kailangan lang natin yung kumbaga makalublob sa tubig. Malinis ang tubig sa parteng ito. So tumawid tayo, galing tayo doon sa kabila. Kinuha na natin doon si Blossom kasi walang daan para sa motorsiklo. Pwede naman sa parteng yun, kaso kapag sinabing ilog mga part ay huwag tayong papakatiwala kasi anytime ay pwede yung bumaha. So kapag nagkataon o wag naman sana na biglang tumas ang tubig ay hindi natin agad dadala sa Blossom sa kabila. Diba medyo maganda dito, nasa ilalim ng puno ng kawayan. Tabi-tabi po. Titingin pa tayo dito sa parte dito. Meron kasing daan dito pataas. Ay pwede pala motorsiklo. Ayun yung paket na yun Hindi ko doon naidaan si Blossom. Sayang, sana mas malapit. Pero medyo mataas dito kaysa sa doon sa dinaanan natin. So ngayon lang ako nakapunta dito sa part na to. Tingnan ko nga to. Ayun, abot pa pala doon. Mahaba pa tong ilog na to. Okay na din naman dito in case na magkaanohan tayo, kumbaga tumas ng tubig ay malapit naman So no worry naman, si Blossom ay mataas ang nilalagyan dun sa kabila, kaya pwedeng dun tayo tumakbo sa itaas at babain ulit dun sa may pinag-parking natin kay Blossom. Okay na dito, tabi-tabi po. Mas maigi na din yung na-scout natin yung ating magiging spot para okay naman. Ba ayos din dito sa ilalim ng tulayo. Dati kasi doon tayo sa kabila, pero hindi ko pa ito napupuntahan, kaya first time tayo dito. So ang ganda pala. At tamang-tama ay ang mga tao ay nasa sa kanila pang mga bahay-bahay, mga puyat din, kaya walang kasabayan. May bakas na may nagluto dito. So ibig sabihin, madami talagang pumupunta dito na pwede natin sabihin nagkakamping-camping, at pwede din naman na naliligo lang dito sa ilog. Pero matanong ko lang, required ba na kailangan kapag nagkakamping ay
may dala palaging tent. Handa ko lang itong aking mga gagamitin. Nagdala nga pala ako ng yung lamesa na nagagamit ko din naman dati. Kasi dati na naman akong nakakaranas na mag-camping-camping. Kaso hindi ko lang sigurado kung legit na pagka-camping yung aking ginagawa. Kasi kalimitan naman hindi ako gumagamit ng tent. Pero na lang nakasama ko ang aking mga anak. Ayun, nakakapagdala ko doon. Minsan naisip ko na siguro mas okay ang mag-camping. Kaso kapag nasusubukan ko naman na may upload ako na about sa pagka-camping, ay hindi naman ganong kadamihan ng views. Nung parting nagka-camping ako, hindi ko lang sigurado ngayon. Kasi para sa akin ay parang ang tagal mag-setup pagka yung nagka-camping. Hindi kagaya ng ating ginagawa dito sa ating channel na nagra-rides tayo. Pinupuntahan natin yung mga magagandang lugar dito sa amin sa Batangas City. Pero dati, nagawa ko na din naman yun na pinagsabay ko yung pamamasyal natin dito sa amin sa Batangas City na nagdadala ako ng mga gamit na pang-camping. Kaso, yun, medyo natatagalan niya ako. Pero okay naman kasi kapag bumabiyahe ako at inabutan ako ng gutom ay meron akong dalang pagkain. So nakakatuwa din naman sa isang banda. Pero kung ipo-focus natin na mismo parang pagka-camping, parang hirap. Sa mga matatagal nang nanonood sa akin ay alam nyo naman na kailangan pagdating ng tanghali ay nakauwi na din tayo. Kasi tuwing day off lang tayo nagra-rides, pumupunta kung saan. So kailangan pagdating ng tanghali nasa bahay para yung mga anak ko naman sa aking asawa ang aking bigyan ng oras. So kumbaga hinahati ko lang yung oras na itong ating para dito sa ating ginagawa at para sa aking pamilya. Wala namang espesyal sa ating gagawin. Kumbaga, ang lulutuin lang naman natin ay tubig. Kasi, yun, magkakape lang tayo. Bagay na bagay sa sa ganitong oras, umaga. Maaga pa naman. At, ayun, dadayo tayo ng kape dito. Ating tubig. Nagbaon na ako ng 3-in-1 para ito lang ang dala ko. Hindi na ako magdadala ng asukal at saka kape. Para isang lagyan, para hindi yan tayo mahirapan. Tapos, ito yung isa sa mga nakalagay sa lamesa namin kagabi nung bagong taon. At ayun, yun na aking binaon. Kasi hindi naman kadamihan mga part yung handa namin kahapon. Hindi kagaya ng mga nagdaang taon. Mas pinili na lang namin na konti lang ang ihain namin. Kasi nakakapanghinayang yung kinabukasan ay hindi mo alam kung saan mo dadalhin o sa madalit sabi, hindi nyo naman kayang ubusin. Kasi yung iba, kasi danas na din naman namin na pinupuno namin yung pagkain sa lamesa namin para sa pagsalubong ng bagong taon. Pero yung kumbaga ano ba tawag ng consequence ba?
Basta yung kinabukasan ay ang daming tira, hindi naman nakakain. Kaya para sa akin ay nasasayang lang yung pagkain. Minsan inaabot ng sira. Init. Kita mo yung spot natin, no? Kahit medyo mataas na yung araw, sobrang lilo mo. Okay, tapos na tayo magkape at lulublob lang ako na konti. Pampatanggal ng ano ba, yung nangantok kasi medyo puyat pa. Lamig. Talaga nakakatanggal ng ng puyat. Yun, all goods na. At maya-maya lang ng konti ay liligpit na ako nitong ginamit natin. Tapos magpapatuyo ng damit. Ang sarap na naging spot natin dito. Kung nung una-una pa na ito agad yung napuntahan ko, mas maganda sana. Kasi dun sa kabila, wala siyang lilim. Kaya hindi ako masyadong tumatambay ng matagal. Kasi pag tirik ng araw, ay yun, doon na ako nangangayaw. So dito, nasa ilalim lang tayong puno ng kawayan. Kaya napaka-presko. Saka malakas ang hangin. Mas madali tayong matutuyo. Bago ko nga pala ito tapusin ay gusto ko sanang i-share sa inyo yung naging kaganapan namin sa pagsalubong namin sa bagong taon. Okay, time check. Alas 4 ng hapon, December 31. At mamaya-mayang gabi or mamaya-mayang madaling araw ay New Year na naman. So ito na yung aking palaging ginagawa. Ito na naman tayo sa pinaka-assignment ko kapag sasalubong sa bagong taon, ang mag-ihaw.
Akin ang ano, inihanda para maya-maya medyo madilim-dilim na ay makakapagsimula lang mag-ihaw-ihaw. Ayun, tampo si Lobe. Nung Pasko daw ay hindi kasama sa ano, sa video. Nakalimutan ang video. Pero ngayon, ayan, pakitang hila si Lobe. Si Tamad. Kanina pa hindi kami nagtutulog. Hindi pa ako sleepy. Si Daddy pa ay nag-aano, Timo. Ayun no? Nadodoon, nag-aano, nag-ayap po. Daddy, hindi cut mo yan ha? Magpa 5:30 pa lang ng hapon. Kaya medyo relax lang muna. At ayun, relax din kayo muna sa bahay-bahay ninyo. At ayun, gawin nyo yung mga gawain na nakaatang sa inyo. At yun ang aking kumbaga pinaka-way para hindi ako mainip habang naghihintay ng pagsapit ng alas 12 ng hating gabi. Tayo magtatapon ng basura. Ay, tingnan mo yung daddy ko. Kanina pa kami nagtatapon. Bilis, bebe! Tara! Daddy, samahin mo lagi ako sa video mo para madami kang subscribers. Nag-ihaw na. Inaano lang yung pang ano lang sa mga mama. Hindi kagaya ng mga nakaraan na hindi mo namamalayan na nakatulog ka na pala, magigising ka tapos na yung putukan. So yun, naging masaya yung pagsalubong namin sa bagong taon. Yeah. Ay, salamat! Baga na video na ang ngiti. Kahit hindi kami kompleto ay nagkasama-sama ang buong pamilya. Naghanda ng kanya-kanyang pagkain, lamesa ng aking mga magulang. Bata ako. Bata. Hindi naman kadamihan mga part yung handa namin kahapon. Hindi kagaya ng mga nagdaang taon. Mas pinili na lang namin na konti lang ang ang ihain namin kasi nakakapanghinayang yung kinabukasan ay hindi mo alam kung saan mo dadalhin o sa madalit sabi, hindi nyo naman kayang ubusin. Ito lang handa namin ngayong New Year. Konti, pero mas maganda yan. Saan kita? Depende mo. Kami nagsita ko tayo. Okay na. とこちょことkan baby boy. Maikling ano lang, sharing lang ng ano ng kaganapan ng bagong taon. So makiki-comment naman mga part kung okay lang sa inyo na magkamping-kamping tayo o
ganun pa din kagaya ng ginagawa natin, o mas maganda yung nagra-rides tayo na may kasama tayong yung camping-camping. Hindi naman yung totally magdadala tayo ng tent, magdadala lang tayo ng mga kumbaga camping chair o kaya yung lamesa na kagaya ng ginamit natin kanina, at saka yung mga maliit na na kalan na binabalahan ng butane. Nang sa ganun ay meron tayong madadalang pagkain na mailuto kapag mga biyahe tayo. Kaya maraming salamat mga pards, at Happy New Year sa lahat.